Ngayong araw dahil wala pa akong tanggap na trabaho, naisipan kong gumawa ng kutsara na gawa sa baon ng niyog. At medyo matagal-tagal ko na rin gustong gawin ito. Ngayon ko lang naisipan dahil wala akong trabaho. So, ang ginawa ko ay kumuha ko ng isang baon ng niyog. Tapos tinapyas ko, pinigisan ko ng parang kutsara. At yun ay hindi ko na na-videohan. At itong part na lang na ito ang aking na-videohan yung pag-aking paglilinis sa kanto ng hinugis kong kutsara na gawa sa baon ng niyog. Para maalis yung para mapantay yung gilid niya ay grinder ko siya gamit ang aking bench grinder. Kailangan kasing tanggalin yung mga kanto-kanto na tinamaan ng itak sa huhugis ng kutsara yan. Pagkatapos ay pininisan ko na yung loob gamit ang isang kutsilyo. Tinanggal ko yung mga maduming part. Tapos ginapitan ko din yan ng yung aking mini drill. Tapos yung sa likod ay tinanggal ko din yung mga tira-tira pang mga bunot. At lilinisan ko rin yan para maganda tingnan at hindi gaanong madumi tingnan. Para pag ginamit mo ay hindi ka maasiwang gamitin dahil malinis po siya. Pagkatapos ay kinuha ko na yung aking mini drill. Tapos kumuha ko ng tamang sukat ng paglalagyan kasi meron yung mga maliliit na iba-ibang butas na ilalagay dyan sa loob ng mini drill bago lalagyan ng bala. Dapat mapareho ang sukat na kasi pagka maliit hindi makakapasok yung bala ng mini drill. So kailangan titingnan mo kung ano yung sukat ng bala na ilalagay mo, isisiksik mo dyan sa mini drill. So ginamitan ko yan ng parang pabilog na bala na pang carving para tanggalin po yung parang linisan yung loob ng bao. Kasi kung hindi gagamitan yan, hindi ganong malilinisan yung loob ng bao ng niyog. So gamit ka ang aking mini drill, yan ay lininisan ko. Kung napapansin nyo ay bawat daanan ng mini drill ay pumuputi. Gawa po yan ng aking ginamit na pang-carving na rotary para matanggal yung dumi at yung pinakaibabaw na part ng bao sa loob. Malaki talaga ang pakinabang ng mini drill ko na ito kasi mahilig ako sa mga DIY at kung ano na pang mahilig ako magbutingting kaya napakaganda nitong aking na-order na mini drill. Sa susunod nga, kung maaari ay kung meron uli akong budget ay order pa ako ng mas malaki para sa mas malaking project din. Tapos yung order ko nga pala na angle grinder na kina-charge, nalulungkot ako at madaling malubat, hindi siya magamit ng matagalan. So ang dapat talaga siguro nito ay meron akong extra na battery para pag nalubat yung isa ay meron pang gagamitin at habang ginagamit yung isa ay pwedeng charge naman yung isa. Pagkatapos kong linisin yung loob, sa labas naman ang aking nilinis gamit ang aking bench grinder na yung tilaliha kasi hindi pwede yung grinding stone kasi masisira yung baon ng niyog. So, gamit ang tilaliha, unti-unti kong nilinis yung labas na part ng aking baon na kutsara para mas maganda din tingnan at malinis. Kaya ginamitan ko siya ng angle grinder. Kasi kung mano-mano lilinisin, masyadong matagal po ang proseso kasi nga ano lang ang gamit, itak lang. So dahil meron ako mga gamit na ganito, mga dekuryente, kagaya ng mini drill at itong bench grinder, ay mas napapadali po ang pagtatrabaho or gagawin ko. Kaya malaking tulong sa akin ang mga tools ko na ito
mga machine para sa aking mga ginagawang DIY. Kaya ayan, madali ko po siyang natapos dyan. Actually, nandun na siya, nilagay ko na siya doon sa aming lagayan para magamit na po sa pagluluto. Kasi wala po kaming kutsara na mahaba na pwedeng gamitin sa pagluto. Ang nandito na ginagamit ng asawa ko ay kutsara na yung sa pagkain. Na wala kasi yung mga gamit namin na ganito, yung malalaki na kutsara na pangluto. Kaya yan ang ginawa ko na lang ay bao. Mas maganda ka pa nga yung gamitin kasi natural. At yung kahoy na yan ay kinuha ko doon sa aking frame ng screen printing, yung pang-imprenta ko. Dahil sira na, yun na lang ang aking kinuha. Pinutol ko yung dulo kasi meron siyang pinakuan at medyo pinaliit yung sa parting pag dudugtong doon sa bao. At ang ginawa ko dyan ay nilagari ko para ang siste ay ipit niya yung bao ng niyog. Hindi kagaya sa iba na sa kabila lang at tinatalian. So, nilagari ko siya dalawang ulit kasi yung unang paglalagari ko ay maliit pa lang yung kanyang buka. So, inulit ko po siya, hindi pa siya kasi dyan makasalpak. So, ang ginawa ko ay isa pa uling lagari. Tapos, nilinis ko din siya gamit ang itak para mas maganda rin tingnan na malinis. Tapos, ang ginawa ko dyan ay gamit uli ang aking mini drill. Tapos, yung liha na bala ng mini drill ay nilinisan ko po siya. Diyan po ay sa part na yung patapos na po ako dyan. Nilagyan ko po ng aking initial GLJ, stands for Jerry Latosa Jr. Yan po yung nilagay ko dyan. Gamit naman po ulit yung aking mini drill. Naukitan ko siya ng aking initial po na GLJ. So, salamat po muli kung kayo po ay nakarating sa part na ito ng aking content, mga kapinta. At yan po muna ulit yung ating content ngayon habang wala pa akong tanggap na littering at pagtatrabaho sa Pandayan. So, I hope you enjoy ang video na ito. Sana ay nagustuhan ninyo. At sa susunod po muli mga kapinta, kita-kits po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kamay na ba training? I'm thinking about this so much. Anybody that don't like. Ako ikakit ang mga Bicolano, mga Uragon na totoo. Sa ingaman pa duman sa mundo, orgulyo kakan banwa mo. Halat lang tiba at mapansin lamang nindo ining kanta ko. Lalo na si Boss Karepa, Boss Jarbay Doming, Kuya Colin, Kuya Bot, Boy Junior and Ate Bitsin. Asin si Miss Buray, aray ko mga